Good, good day, ma'am and sir. We are the group Cosmic League, and we were going to present to you our website, which is called DormiPay. I'm Princess Joy Pili. I'm Agustin Vincent Carl S. And I'm Alexandra Jane Elgiao. So, ito po yung code namin. Nag-code po kami dito ng add using PHP. Sa background naman, it's bg.jpg. Tapos nag-create din po kami ng table dito using PHP and database. And nag-code din po kami ng para sa delete, para sa room 1, room 2, room 3, room 4, room 5. Tapos nag-create din po kami dito ng admin dashboard using PHP, login admin.php, dormi student dashboard, dormi login, PHP, dormi registration, PHP, gcash.jpg, and logo and logout, PHP, logout out admin, and pay, PHP, also transaction admin, transaction HTML student, transaction student PHP, and also update for room 1, room 2, room 3, room 4, and room 5. And here's our final output. So, ito po yung final output po namin. Para sa mga student na wala pang account, pwede kayong gumawa dito as a student. I-click nyo lang to. Ayan, then lalabas yung student registration form. Then, gagawa po tayo ng student account. So, ito yung ginawa namin na student registration form. So, isa-sign in po natin. Yun. Then, press the OK. And got it. Ayun. Mag-auto-save siya dito sa student login form. Then, i-click natin yung login. Ayan. After signing in dito sa ating student dashboard, lilitaw tong welcome to DormiPay. Kasama po yung mga rooms. Room 1, 2, 3 to 5. Then, meron po tayo ditong payment, transaction, and logout. Ito po yung makikita ng student pagka nag-login siya sa DormiPay. Yun po, magpo-proceed tayo sa pay. Dito po i-input kung anong room yung student. Kunyari, room
kunyari room 1 siya, yung last name niya, first name, middle name, amount kung magkano po yung room na ni-rent niya. For example, 3,000. Yan. If GCash payment po siya, ano yung GCash niya, yung GCash ID. Okay. Tapos po, after mapindot yung pay, mag-proceed po siya sa transaction, which is, andito po yung, yung record ng bawat, ng payment nung user, which is ng student. Back po. Ayan. Then, lastly, do sa logout, if, kunyari, student, tapos na niyang tignan yung account niya sa DormiPay or tapos na yung pag-rent niya ng dorm, pwede na siyang mag-logout. So, nasa admin login form na tayo. So, magla-login lang tayo as an admin login. So, dito naman, yung welcome to DormiPay, pwede ka mag-add ng student. So, mag-add ka. Ayan, na-add siya sa room 1. Okay? So, dito din yung sa admin, makikita niya yung mga transactions. Kung sino yung mga nagbayad. So, yung kanina, si Rhea, sa room 1, and nagbayad na siya. So, dito din, makikita din natin dito, yung kanina, is naglagay kami ng update, tsaka delete. So, halimbawa, yung isang estudyante, yan, update. And then, pag tapos na, pwede na siya mag-log out yung mismong admin. So, yung features and modules nga po is user-friendly, which is pinakamahalaga para madaling gamitin ng mga estudyante or hindi sila mahirapan. Tapos, multi-level user access na din po siya, which is dalawa na po siya na-access, which is yung estudyante at saka yung admin. Tapos, integration with student records. So, kumbaga, kanina, yung sa transaction, may records po tayo. Kumbaga, nagiging, ano din po siya, secure, which is secure payment gateway na din po siya. Kumbaga, may history po sila ng transaction kung ilang binayad or nagbayad ba or hindi. Tapos yung sa admin naman po is, yun nga, may login siya, siya yung nakakita, siya yung nakaka-add, siya yung nakaka-edit and update, and yun. So, user module naman is yung yung estudyante. Dito naman is sila yung magbabayad. So, matatanggap yung binayad nila, matatanggap ng admin. Yun lang po. Trio. So, that's all. Thank you very much for listening Good and day. good day.